Isang singsing na sinuot ng isang kilalang Hollywood icon ang tila nag-iwan ng bakas ng kamatayan at kamalasan sa lahat ng humawak dito. Mula sa mga kapwa artista, minamahal, hanggang sa mga tumatangay, talagang walang nakaligtas sa sumpa nito. Sa kabilang banda, may mga souvenir na kinuha mula sa makasaysayang labanan sa Gettysburg na paulit-ulit bumabalik sa pamamagitan ng koreo at isinusoli ng mga taong kumbinsidong winasak ng isang bato ang kanilang buhay. At may isang sinaunang taguan ng ginto na biglang naglaho na parang bula at ang lalaking kumuha nito pati na ang kanyang pamilya at mga sumunod pang henerasyon ay tinamaan ng matinding kamalasan. Ito ang mga totoong kwento ng mga sinasabing sinumpang artifact na nagdadala raw ng kamatayan sa sinumang magmay-ari. At magsisimula tayo sa kwento ni Rudolph Valentino's ring, isang alamat mula pa sa unang panahon ng Hollywood. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong 1919, nakamit ng silent film star na si Rudolph Valentino ang kanyang unang pangunahing papel na nagdala sa kanya sa kasikatan. Pagsapit ng 1922, habang ginagawa niya ang pelikulang Young Raha, isa na siyang ganap na heartthrob, pero bumagsak sa takilya ang pelikula. Hindi naman big deal, lahat ng artista nakaranas niyan. Pero ayon sa ilan, dito na nagsimula ang sunod-sunod na malas matapos niyang magsuot ng isang tiger's eye na singsing habang ginagawa ang pelikula. Sa mga sumunod na taon, dumaan si Valentino sa dalawang magulong diborsyo, naaresto at nasampahan ng kaso sa bigamy at nakipagbangayan pa sa kanyang studio dahil sa pera. Hanggang sa noong 1926, bigla na lang siyang bumagsak sa Hotel Ambassador sa New York dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Akala ng mga doktor, appendicitis lang. Pero nang operahan siya, lumabas na butas ang kanyang mga ulcer at mayroon siyang peritonitis, isang malubhang impeksyon sa lining ng tiyan. Sandali pang umasa ang lahat na makaka-recover siya. Pero lumala ang impeksyon, kumalat sa baga at nagdulot ng pulmonya. Wala pang antibiotics noon, kaya wala nang magawa ang mga doktor. Isang linggo matapos siyang bumagsak, pumanaw siya sa edad na 31. Pero dito pa lang nagsisimula ang sumpa. Ang kanyang fiancé na si Paula Negri nagsimulang magsuot ng singsing at kalaunan ay nagkasakit ng malubha. Ibinigay niya ito sa kanyang kasintahan na si Ross Columbo na kalaunan ay nakitil sa isang kakaibang aksidente. Nakuha ito ng matalik niyang kaibigan na si Joe Casino, pero nabundol naman siya ng truck. Pagkatapos, napunta sa kapatid niyang si Del, pero agad itong kinuha ng isang magnanakaw na si James Willis. Nakalaunan ay nakitil ng pulis habang suot pa rin ang tiger's eye ring. Ngayon nakatago na ang singsing sa isang bank vault sa Los Angeles na ayon sa kwento ay ninakawan din simula nang naroon ito. Samantala sa Gettysburg Battlefield, maraming bumibisita ang kumukuha ng bato bilang alaala, iniisip na walang masama rito. Pero matapos makaranas ng sunod-sunod na kamalasan, sinusoli nila ito sa parke, kalakip ang mga sulat ng paghingi ng tawad. Ayon kay Park Ranger Maria Brady, regular silang nakakatanggap ng mga package na may lamang bato, sanga o lupa mula sa mga taong naniniwalang isinumpa ang kanilang kinuha. May isang lalaki noong 2006 na nagsauli ng 3 bato matapos ang serye ng aksidente, diborsyo at pagkabilanggo. Isa namang babae ang nagsauli ng isang bato at isinulat na mula nang kunin niya ito, nawalan siya ng trabaho, ilang beses na operahan, at nasira lahat ng relasyon niya. Hindi man ito ipinapatalastas ng parke, seryoso itong tinitingnan ng mga ranger, at may makapal silang folder na puno ng mga sulat ng paghingi ng tawad. Ang ginto ng Tolosa naman ay isang sinaunang kayamanan na daan-daang taon nang isinisisi sa pagkitil, pagtataksil, at matinding kamalasan ng sinumang nasangkot dito. Nagsimula ang kwento noong 106 BCE nang salakayin ng Romanong general na si Quintus Servilius Caepio ang mga gaol sa Tolosa na ngayon ay kilala bilang lungsod ng Toulouse sa France at nakulimbat ang napakalaking imbakan ng ginto at pilak. Tinatayang umabot ito sa 15,000 talents na kung i-convert sa halaga ngayon ay aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Pero matapos makuha ang kayamanan, mabilis na bumaligtad ang kanyang kapalaran. Habang dinadala ito pabalik, biglang nawala ang buong yaman. May naniniwalang inatake sila ng mga tulisan, pero may iba namang hinala na itinago mismo ni Caepio para sa kanyang sarili. Ano man ang totoo, hindi na muling nakita ang ginto. Kasunod nito, tuluyang bumagsak ang buhay ni Caepio. Nadurog ang kanyang hukbo, ipinatapon siya mula sa Roma, tinanggalan ng pagiging mamamayan, at pinagmulta ng sobra-sobra hanggang sa tuluyang maghirap ang kanyang pamilya. Doon nagsimulang kumalat ang paniniwala na isinumpa ang kayamanan at si Caepio lang ang unang biktima. Maging ang kanyang mga inapo ay hindi nakaligtas. Nakitil ang kanyang anak sa digmaan at ang kanyang apo sa tuhod ay si Marcus Junius Brutus
Ang mismong Brutus na pinakilala sa kasaysayan bilang kumitil kay Julius Caesar ay kinitil ang sarili matapos matalo sa Philippi. Noong 1857 naman sa kasagsagan ng Indian Mutiny, isang sundalong Briton na nagngangalang Colonel W. Ferris ang kumuha ng isang tila napakahalagang purple na sapphire mula sa templo ni Indra sa Kanpur. Inuwi niya ito sa England pero hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang kanyang buhay. Unti-unting naubos ang kanyang pera, nagkasakit ng malubha ang ilang miyembro ng pamilya at tila sinusundan sila ng kamalasan saan man sila magpunta. Noong una, iniisip ni Ferris na normal lang yon. Minsan sabay-sabay dumarating ang problema. Pero nang ipahiram niya ang bato sa isang kaibigan ng pamilya na kalaunan ay nagpakitil, nagsimula siyang maghinala na may kakaiba sa batong ito. Pagsapit ng 1890, napunta ang hiya sa kamay ni Edward Heron Allen, isang siyentipiko at manunulat na hindi naniniwala sa pamahiin. Pero nang ipahiram niya ito sa isang kaibigan, na agad tinamaan ng sunod-sunod na kamalasan, at sa isang mang-aawit na sinabing tuluyang nawala ang kanyang boses matapos isuot ang bato, nagsimula na rin siyang mag-isip. Sinubukan pa niyang itapon ito sa isang kanal, pero may nakapulot at ibinalik sa kanya. Sa huli, ipinasok niya ito sa 7 magkakapatong na kahon na may mga pananggalang na agimat, saka inilagay sa isang bank vault at iniwan ang mahigpit na bilin na huwag itong bubuksan hanggat matagal na siyang kitil. Noong 1698 sa India, natuklasan ng isang tagasilbi ang isang napakalaking diamante. Ayon sa alamat, pininsala niya ang kanyang sariling binti at itinago ang bato sa loob ng pinsala upang mailabas ng palihim. Ngunit bago pa siya makatakas, natuklasan ng isang kapitan ng barkong Ingles ang kanyang ginawa. Kinitil siya at ibinenta ang diamante. Mula roon, nakarating ang bato sa France at binili ni Philippe II, Regent ng France, kaya doon nagmula ang pangalan nitong Regent Diamond. Naging bahagi ito ng mga korona ng France at sinuot nina Louis XV, Louis XVI at Marie Antoinette. Ngunit nang parehong nakitil sina Louis at Marie sa French Revolution, nagsimula ang bulong-bulungan na isinumpa ang bato. Nawala ito nung revolusyon, ngunit lumitaw muli makalipas ang ilang taon. Napunta kalaunan kay Napoleon Bonaparte na ipinaukit ito sa hawakan ng kanyang espada. Isinama niya ito sa kanyang mga laban, sa kanyang kapangyarihan at kalaunan sa kanyang pagkatapon. Sa unang tingin, para itong isa sa pinakamahalagang hiyas sa crown jewels ng England at technical na ganun nga. Pero ang tinatawag na Black Princess Ruby ay hindi totoong ruby. Isa pala itong napakalaking pulang spinel, isang batong tingin ay ruby pero ibang mineral pala talaga. Unang lumitaw ang bato sa kasaysayan noong 1362, pagmamay-ari ng huling sultan ng Granada na si Abu Said. Nagsagawa siya ng isang kasunduan sa kapayapaan kay Haring Pedro ng Castile. Pero nauwi ito sa kanyang pagpanaw. Sabi ng ilan, mismong si Pedro raw ang kumitil sa kanya. Kinuha ang bato mula sa kanyang labi. Sinasabi ng mga alamat na ang pagtataksil na iyon ang nagpasimula ng tinatawag na Sultan's Curse. Ibinigay ni Pedro ang bato kay Edward of Woodstock, mas kilala bilang The Black Prince. Pero hindi siya kailanman naging hari. Nakitil siya sa isang misteryosong karamdaman. Sumunod, ang kanyang anak na si Richard II ang umupo sa trono, ngunit kinitil siya. Pagkatapos, naging hari si Henry IV pero nakitil din sa sakit. Minana naman ito ni Henry V na isinama pa sa labanan. Nakasurvive siya pero hindi pa rin natapos ang kamalasan. Paulit-ulit na napapasa ang bato sa mga pinunong nakitil, ng bata, pinakitil o napa-exile. Ngayon, nakapaloob na ito sa Imperial State Crown na nakadisplay sa Tower of London. May isa pang kilalang sumpa sa anyo ng isang lumang upuang gawa sa roble na tinatawag na Busby's Stoop Chair o mas kilala bilang Dead Man's Chair. Nagsimula ang kwento noong 1702 sa North Yorkshire, England. Isang lalaking nagngangalang Thomas Busby ang kinitil dahil sa pagkitil sa kanyang biyenan. Magkasosyo sila sa isang masama na gawain gaya ng paggawa ng pekeng pera. Isang araw nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at doon na naganap ang hindi maganda. Depende kung kanino ka makikinig, isinumpa raw ni Busby ang upuan. Alinman habang lasing at nakaupo dito noong siya ay inaresto sa isang pub o habang papunta na sa lugar ng kanyang pagkitil. Pagkatapos siyang kitilin at ipakita ang kanyang labi malapit sa isang inn, nanatili ang upuan doon. Kalaunan, ipinangalan pa ang lugar na Busby Stoop Inn. Doon nagsimulang mapansin ang nakakakilabot na pattern. Halos lahat ng umuupo sa silyang ito ay nauuwi sa biglaang marahas na pagkawala. Noong World War II, maraming Canadian airmen na nakadestino malapit doon ang umiinom sa pub. Ayon sa mga lokal, ang mga piloto na naupo sa silya ay hindi na nakabalik mula sa kanilang misyon. Pagsapit ng dekada 70s, sobrang dami na ng nauugnay na aksidenteng pagkakitil sa upuang ito kaya natakot ang may-ari ng pub. Idinonate niya ito sa Thirsk Museum. Ngayon, naroon pa rin ito pero nakasabit sa kisame upang walang sino man ang makaupo rito. At kahit hindi ka naniniwala sa sumpa,
aminin mo na medyo mangingilabot ka rin bago subukan. Ang isa naman sa pinakatanyag na sinasabing sinumpang hiya sa buong mundo ay ang Black Orlov Diamond at ang pinagmulan nito ay matindi. Ayon sa alamat, tinangay ito mula sa isang Hindu temple sa Timog India kung saan nagsilbi itong mata ng isang estatwa ng Diyos na si Brahma. Nahuli ng isang pari ang pagtangay at agad raw isinumpa ang bato. Mula noon, tila kamatayan at sakuna ang sumusunod sa sinumang nagmamay-ari nito. Noong dekada 30s, dinala ng isang New York diamond dealer na si J.W. Paris ang hiyas sa Amerika upang ibenta. Ngunit di nagtagal, tumalon siya mula sa tuktok ng isang skyscraper sa Manhattan. 2 prinsesa mula Russia ang nagmay-ari rin nito at kapwa nagtapos sa pagkitil sa loob lamang ng ilang taon. Sa kalaunan, binili ito ng isang diamond dealer na si Charles F. Winson, pinaputol at nilagyan ng setting kasama ng napakaraming white diamond para gawing pin. Sabi ng ilan, ginawa niya iyon para basagin ang sumpa, pero haka-haka lang iyon. Hanggang ngayon, umiiral pa rin ang bato at naipakita na sa iba't ibang museo, kabilang ang Smithsonian. Ang Moon of Baroda naman ay isang 24-karat na dilaw na diamante na may reputasyong ayaw mong ikabit sa kahit anong alahas mo. Natagpuan ito mahigit 500 taon na ang nakalipas sa India at ilang siglo ring hawak ng isang royal dynasty. Noong kalagitnaan ng 1700, dinala ito sa Europa at panandaliang napunta sa pag-aari ni Empress Maria Teresa ng Austria, ina ni Marie Antoinette. Pagkakitil ng Empress, bumalik ang diamante sa India at may ilan na sinisisi pa ang sumpa ng bato sa kapalaran ni Marie Antoinette. Makalipas ang halos 2 siglo, noong 1953, binili ito ng isang jeweler mula Detroit na si Meyer Rosenbaum at isinabit sa isang leather cord para isuot ni Marilyn Monroe habang pinopromote ang pelikulang Gentlemen Prefer Blondes. Coincidence man o hindi, sa parehong taon nagsimulang bumagsak ang kanyang career at personal na buhay. Muling lumitaw ang Moon of Baroda sa mga auction noong 1990 at 2018, pero sa parehong pagkakataon nanatiling anonymous ang bumili, kaya walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanila. Hindi mo aakalain na may nakakatakot na kasaysayan ang isang simpleng kahoy na baul na nakadisplay ngayon sa Kentucky History Museum. Pero ayon sa alamat, isa ito sa pinakanakamamatay na sinumpang gamit sa Amerika. Bumabalik ang kwento sa 1830s sa Kentucky nang ipagawa ng isang lalaking si Jeremiah Graham ang baul sa isang tagasilbi na si Remus o Rehays sa ibang bersyon. Pinilit silang gumawa nito at hindi binayaran. Kaya raw isinumpa ni Remus ang baul bago ito matapos. Ang unang biktima ay anak mismo ni Graham na nakitil sa misteryosong dahilan. Sa sumunod na mga dekada, tinatayang 16 katao ang nakitil na konektado sa baul mula sa biglaang karamdaman hanggang kakaibang aksidente. Sinubukan pa ng ilang pamilya na lagyan ito ng Biblia para alisin ang sumpa pero wala itong naitulong. Dahil sa kilabot na dala ng reputasyon nito, idinonate na lang ang conjured chest sa museo kung saan nananatili ito hanggang ngayon.